Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Batas PH tungkol sa pahayag ni retired Supreme Court Justice Adolph Ascuna tungkol ba sa utos ng Korte Suprema sa Kamara na magbigay liwanag. May mga tinatanong at dapat sagutin ng Kamara. Ang problema, ang Kamara sumagot sa, I think, 10 questions, 6 lang ang sinagot. Yung 4, hindi nila sinagot. Ano daw yun? Pakikialam na daw. Nanghihimasok na daw ang Supreme Court. Maraming nagsasabi na, ayun, si Trillanes, si De Lima, pati si retired Supreme Court Justice Carpio, ganun din. Ang pananaw nila na nakikialam, judicial overreach na daw ang Supreme Court. Bakit? Nagtatanong. Yung mga tanong, simpleng tanong na man lang. Just for the sake of transparency. So ito, nagsalita si retired Justice Ascuna. Basahin natin ha. Former Supreme Court Justice, Associate Justice Adolfo Ascuna said that the High Court's order for Congress to provide documents and sworn statements on the impeachment proceedings of Vice President Duterte does not constitute judicial overreach, but rather an exercise of the constitutional power of judicial review. So, hindi pakikialam. Parte ito ng judicial review, exercise of constitutional power. In a Facebook post, Ascuna explained the two systems of court proceedings. Ito, let me educate na sa mga kongresista. Pinangaralan na. Two systems of court proceedings, namely, number 1, adversarial, which pertains to a situation where it leaves the parties to prove their cases under the supervision of the judge. And number 2, inquisitorial, where the judge actively participates in seeking out the truth and based on evidence. He further cited the procedure in family cases as an example of courts having the judge actively engage in finding the best outcome to preserve the family and safeguard the well-being of the children. Ascuna noted that the Constitution had adopted the inquisitorial mode, which made the Supreme Court the final arbiter of the law and vested in it extended certiorari power. He added that such prerogative empowers the High Court to determine whether any branch or agency of the government has committed a grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction in the exercise or non-exercise of its functions. Yan. Klarong paliwanag ng retired Supreme Court Justice na hindi yon judicial overreach. Bakit kasi ayaw nilang sagutin yung mga, to me, ano lang, transparency questions yung tinatanong ng Supreme Court. I-review natin na ano yung 4 na ano yung 4 na tanong na sandali. Yung 4 na tanong, masa na yun? Yung 4 na tanong na ayaw nilang sagutin. Okay, yung na-vlog ko na kanina eh. Nabigyan ba ng kopya ang lahat, letter
basta FJHI. Yun yung sulat ng Supreme Court. 4 question nila, yung nabigyan ba ng kopya ang lahat ng members ng House of Representatives, and then nagkaroon ba sila ng enough time to peruse or study, and then anong committee o anong opisina ang nag-prepare sa articles of impeachment. Yun lang. Bakit ayaw nilang sagutin? Nakakapagtaka. Hindi kaya kung sasagutin nila yun, lalong mabubuking sila na meron silang binayolate na provisions ng Constitution. So, ito, I don't know kung ano ang magiging reaksyon ng Supreme Court itong hindi pagsagot ng Kamara sa mga basic questions na tinatanong nila. Remember, may petition, kampo ni BP, kampo ni Atty. Torion para i-declare unconstitutional or void, invalid ang impeachment complaint. O ngayon, ayaw sumagot yung respondent. Bahala sila ngayon. Huwag silang magsisi kung mismong Korte Suprema na ang mag-declare na void o unconstitutional, illegal yung nako. Lalo silang iiyak niyan. Or kung hindi naman matagal pa yung desisyon ng Supreme Court, na yan na, malapit na pong mag-open ang 20th Congress. At ang unang tatalakayin niyan, sigurado, nakikita ko na, yung jurisdiction. Meron bang jurisdiction ang 20th Congress na i-try and decide yung impeachment case na sinimulan ng 19th na hindi naman natapos. So magbubutuhan ang mga senator judges niyan. 13 lang ang kailangan. Ako. So nakikita na it's crying time. Maraming iiyak dyan at tatakbo sa Korte Suprema. Doon sila magpapatulong at kaya nga, ang final arbiter dito, Korte Suprema pa rin. Ayaw nilang sagutin yung tanong ng Korte Suprema. O anong aasahan nating verdict ng Korte Suprema? Huwag silang magsisi pagdating ng panahon. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan. Sa sweldo natin sa channel na ito, nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin namimigay tayo ng mga pako at yero para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang Tribong Talandig. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko busin. So Katut na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo. Mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo. Kay naiwan na gyud ning akong balay, di na ko gyud ulanan.
Oh, salamat kayo, Col. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin, katok na tagyod. Mm-mm.